Malalim ang pundasyon nito. Ikalawa, wala siyang hollow blocks ito. Puro buhos lahat. Tapos ang mga bakal ay mga disais, yung mataba na bakal. Kaya kahit siguro bagyo o lindol, hindi kaya pasaringkulin yung bahay na to. Yung isa sa mga nakakabilib dito sa bahay ay maging yung bowl ng CR ay napabaliktad nila. Grabe. Bilib ako sa mga gumawa nito. Ayan. So ilang metro lang mula dito sa pinagparkingan natin, matatanaw po natin yung baliktad na bahay sa ibabaw netong burol. Yan po talaga yung sinadya natin dito sa bahaging ito ng Nueva Ecija. At sakto, dito din sa lokasyon netong bahay, makikita natin itong Minalungaw National Park. Ayan. So dahil nga sa maaga pa, marami pa tayong oras, kaya bago po natin akyatin at puntahan yung bahay na yon, explore po muna natin etong National Park, kung ano yung mga makikita natin dito. Yun, balita ko kasi marami daw yung mga atraksyon na dinarayo dito sa bahagang ito ng Nueva Ecija dahil nga sa nakaka-relax at worth daw yung pagbisita dito. So alamin po natin at subukan kung ano nga ba yung mga activities na ino-offer na itong lugar. So tara! Ito nga pala si Sir Jonathan po. Jonathan, palagi ka dito? Opo. Mula dito sir, hanggang dun sa may dulo nitong kalsada, mga magkano yung babayaran namin sa kulong-kulong? 30 pesos lang po siya. Per head? Per head po, bali ka naman po siya. Yun, bali 15 pesos. 15. Papunta? 15, pabalik. Mga ilang minuto yung travel? Mga 4 minutes lang po, mabilis lang po. Dahil pababa siya kaya po mabilis. Bakit nga pala sarado itong gate? Ang tunay pundaan niya, andun po sa Rochico, sa Sibugan, tunay pundaan ng Minalungaw. Hindi po ito. Dahil po ito ay kinukuha na po ng Japan, kaya po yung daan niya sa kabila na po. Yan, so medyo malapit lang pala etong bahaging ito ng Minalungaw dun sa entrance na pinasukan natin kanina. Sa tansya ko, nasa mayigit 100 meters at puro pababa yung kalsada papunta dito, kaya hindi na nagbukas ng makina yung motor na sinakyan natin. Ayan, so dito sa entrance o dito sa bahaging ito ng Minalungaw, makikita po natin ang karamihan sa mga atraksyon na ino-offer netong National Park. So ito po yung ilog na madalas nating makita sa social media na may mga floating cottage. So ma'am, magkano nga pala yung renta dyan? Bali 1,000 po siya 4 hours po. 1,000 for hours? Opo. Hanggang saan yung pwedeng marating? Hanggang doon po sa may dulo ng rock formation, yung mismong liguan po ng mga tao, karamihan po doon pumupunta. Doon po siya isinusuba ng mga bangkero po. Tingnan lang natin ang malapitan. Itong mga balsa. Maganda yung pagkakagawa nila dito sa balsa. At dito mayroong mesa, upuan kung saan pwedeng mag-relax, kumain yung mga guest na sasakay dito sa balsa. At maliban dito sa inakyatan natin o sinakyan natin, marami pang mga balsa yung nakapila ngayon dito. Bago po natin umpisahan yung ating adventure papunta doon sa rock formation kung saan tumitigil itong mga balsa, pakita ko po muna yung tubig dito sa ilog nila. Kasi ayon doon sa mga nakausap natin, itong tubig daw na nandito sa ilog ng Minalungaw National Park ay eto na rin yung ginagamit o iniigib ng mga residente dito para gamitin panghugas, pangligo. So, ganun kalinis yung tubig dito sa Minalungaw National Park. Waray ka gyap? Oo. Taga din ka? Dito sa Palapag, Northern Samar. Palapag, nagano ka man din eh? Nagtrabaho dito sa Gapan.
Okay. So yan, na-relax ka lang. Oo. Ayos. Lalag. Enjoy, sir. Enjoy. So hindi pala ganun kalayo mula dun sa entrance. Siguro nasa 200 meters. Bubungad na sa atin etong napakagandang view. Tanaw etong mga naggagandang rock formation. So ngayon nga pala ay swerte daw natin at naabutan natin yung ganitong kondisyon ng tubig. Noong mga nakaraang Sabado at Linggo daw kasi ay medyo malabo yung agos netong ilog o yung tubig na nandito sa ilog. Dahil po yun sa mga ulan daw dun sa bundok. So ngayon makikita po natin kalmado at malinaw yung tubig dito. So mula dun sa gilid netong mga rock formations ay pinuntahan naman po natin itong hanging bridge kung saan makikita yung mga gusaling natanaw natin kanina. So gawa sa bakal, itong hanging bridge mula dito sa inaapakan hanggang dito sa hawakan. Grabe, sobrang ganda dito. Napansin ko dito mayroong kable, ano yan, para sa zipline? Zipline po yan. Dahil hindi pa po siya nag-ooperate. Bago lang yan? Opo. Okay. So saan tayo? Dito po. Sige. Dito na daw mag-uumpisa yung unang bilang ng 1,000 steps. So dito sa baba o sa bungad ay medyo easy pa. Pero dun banda sa unahan, titingnan natin kung gaano kahirap yung pag-akyat. Sobrang dami ng bubuyog. Grabe. Ayan. So medyo nakakapagod din palang umakyat sa bahaging ito ng Minalungaw. So mula doon sa baba na itong National Park hanggang dito ay aabot sa mahigit 1,000 steps yung kailangan nating akyatin bago marating etong Holy Cross. Yun, no? Bukod sa atin ay may mga nauna nang umakyat dito. Ayan. At buti na lang ay merong mga ganitong pwedeng masilungan at pwedeng matambayan kung halimbawa gusto natin magpahinga dito sa taas. Ayan. So yung mga nakita nating post dito sa Holy Cross ay parang iba po yung naabutan natin ngayon. Yung mga nakita nating post sa social media ay balot po siya sa salamin. Pero dito makikita po natin na yung nagre-reflect na part ay dito sa may corner. At dito sa gitna ay parang salamin din naman pero pinatungan ng pintura. Yan. So dati daw ay buong salamin talaga tong cross. Dahil sa nasira nung bagyo kaya yung bumabalot dito ngayon o itong mga salamin ay kinabit dito ngayon ay bago na daw. Ayan, so naabutan din natin dito yung isa sa mga kilalang vlogger na nagpro-promote din ng mga tourist attraction. Ito si We Wonder. We Wonder PH. Last week, pumunta ako dito kaso medyo umulan, so malabo yung tubig. So nagbaka sakali ako ngayon na baka gumanda na yung tubig at awa ng Diyos, binigyan tayo ng magandang weather so na-videoan din natin siya. Kumusta naman yung naging experience mo papunta dito? Masaya na nakakapagod kasi medyo malayo tayo, sa Rizal pa tayo. So mga 4 hanggang 5 oras yung biyahe natin sa motor. Pero sulit na sulit kasi napakaganda ng Minalungaw National Park. At syempre, nakita din natin yung isa sa mga idolo natin, si Sir Joseph.
legit yung first time natin dito sa General Tino. Kasi ilang kilometro lang o ilang metro lang mula doon sa bungad netong Minalungaw National Park, narating naman natin etong baliktad na bahay. Yun. So dito napansin po natin na ginagawa pa yung ilang bahagi netong bahay kasama na etong bakuran. At dahil sa hindi pa tapos yung paggawa dito kaya hindi pa rin to bukas sa mga turista. Yun. So sa susunod na mga linggo ay unti-unti na nila itong bubuksan sa mga turista para sa mga magpupunta dito sa Minalungaw ay pwede nang makapasyal din dito sa baliktad na bahay. Ang brother ko kasi ay nagwo-work sa US. So nung siya ay madalaw sa hangganan ng US at Canada, nakita niya yung bahay doon na upside down. So nagkaroon siya ng idea na gayahin yung upside down house na yon doon sa Canada. Ito nga ang naging outcome. So hindi pa kayo nahirapan na gumawa ng ganitong bahay dito sa taas na itong burol? Mahirap. Una sa lahat, yung materyales. Una, ayaw iakyat yung mga bato, ayaw iakyat yung mga bakal, dahil mahirap talaga. Nung ginagawa ito ay tag-ulan, so putik na putik yung bundok. Malalim ang pundasyon nito. Ikalawa, wala siyang hollow blocks ito. Puro buhos lahat. Tapos ang mga bakal ay mga disais, yung mataba na bakal. Kaya kahit siguro bagyo o lindol, hindi kaya pasaringkulin yung bahay na to. Ayan, so mula Mindanao, Visayas hanggang dito sa Luzon, meron na rin tayong nadaanang mangilan-ngilang bahay na ganito yung konsepto, baliktad. Pero dahil nga sa dito lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makasilip sa ganitong klase ng bahay, kaya samantalay na natin at tingnan kung ano yung mga makikita natin dito sa loob, kung baliktad nga ba at kung paano nilang ginawa yung ganitong bahay. Yan. So dahil nga sa baliktad nga, yung maapakan natin dito ay hindi sahig, kundi yung kisame. Kaya kailangan po natin magsuot netong foot rug para hindi madumihan yung kisame. Tara! Wow! Ayos oh! Ayan, so dahil nga sa baliktad, kaya dito tayo sa likuran dumaan. Yun yung pinaka-entrance natin kasi dito sa harapan, ayan, nakita nyo naman medyo mataas yung pinto at mahangin din dun banda. Kaya yung binubuksan lang nila ay dito sa likuran. Una po nating nadaanan o madadaanan mula dito sa pintuan na yung kanilang kusina. Ayun, nakita nyo naman yung cabinet, maging yung ref, hanggang dito sa maliliit na ref magnet ay baliktad. So eto, yung kalan, baliktad din. At maging yung mga nandito sa loob ng cabinet. Eto naman yung dining area. Nakita nyo, baliktad, maging yung mga plato, kutsara, at etong mga bulaklak sa gitna ng mesa. Yung upuan, no, baliktad din. At eto yung ilaw. Yun yung mga ilaw. Ayan. Eto. At dahil nga sa eto yung kisame, kaya dito nakalagay yung mga ilaw. Nakita nyo naman kulay puti. Kaya yun yung dahilan bakit kailangan natin magsuot na itong foot rug para hindi po natin madumihan etong kisame ng bahay. Dito sa loob ng bahay ay konting finishing touches na lang yung kailangan gawin para matapos na. Kaya sa loob lamang ng ilang linggo ay pwede na nila itong buksan sa mga gustong bumisita dito sa baliktad na bahay. So meron ng mga ganito, higaan, may beddings na at etong unan na lang yung ilalagay dyan at yung ilang mga konting finishing touches. Maging etong laptop nga pala ay gumagana daw, pati yung printer. So dito naman sa labas, makikita po natin
yung lugar na pinuntahan natin kanina. Yun po yung Minalungaw National Park. Tanaw po natin dito kung gaano kaganda yung tubig na dumadaloy dito sa ilog. Yun, no? Kulay asul dahil nga sa napakagandang panahon. So, balik tayo dito sa bahay. Yung aircon nga din pala, ayan, baliktad. Tingnan nyo. Legit na inverter. May mga mamahaling sapatos pa dito. Eto nga pala, bago natin makalimutan, yung isa sa mga nakakabilib dito sa bahay ay maging yung bowl ng CR ay napabaliktad nila. Ayan o. Sa bigat na itong bowl, na kaya nilang maibaliktad sa taas. Grabe. Bilib ako sa mga gumawa nito. Magkakaroon tayo rito ng kainan. So yung restaurant dito at saka magtatayo ro ng Airbnb, yung pang tulugan. At in the future siguro, hindi kami nakakuha ng magandang tubig pero pag nag-success, maglalagay din ng swimming pool. Para yung mga taong pupunta rito, may kainan, may tulugan, may paliguan. Ayan, so nakita nyo naman yung loob na itong bahay na kahit na sa konting mga bagay ay talaga namang baliktad. Detalyado, kumbaga. So, kung papasukin nyo po itong loob, bibisitahin nyo po itong baliktad na bahay, ay talagang mararamdaman nyo na parang nakabaliktad kayo sa Kisame.